Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. siniguro ang mga hakbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng tubig at kuryente sa bansa. Pagbibigay ng internet access sa mga pinakaliblib na isla at kabundukan sa bansa, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 150 rice processing plant na ipatayo na sa nakalipas na 2 taon. 20 pang rice processing plant tatapusin ngayong taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At 2 patay, 4 sugatan matapos banggain ng isang SUV ang mga tao sa departure area ng NAIA Terminal 1. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na puspusan ang hakbang ng kanyang administrasyon para masiguro ang sapat na supply ng tubig at kuryente sa bansa. Kasabay din yan ang pagtugon sa climate change. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Puspusan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatayo ng mga dam at flood control project. Layo nitong saluhin at iimbak ang tubig mula sa ulan na magagamit sa panahon na kinakailangan gaya ng tag-init. Kabilang narito ang pagpapatubig sa mga consumer, irigasyon sa mga sakahan at panablas sa baha tuwing malakas ang ulan o bagyo. Panay ang patayo po natin ng mga dam. Panay po ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago po ang panahon at marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Ilan sa mga big-ticket projects ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang Tumawini River Multipurpose Project sa Isabela na magbibigay irigasyon sa 8,000 ektaryang palayan sa mga barangay sa Kabagan at Ilagan, Isabela. Panay River Basin Integrated Development Project sa Iloilo na magpapatubig sa halos 19,000 ektaryang sakahan sa Capiz at Iloilo. Kasama rin ang bilyong-bilyong pisong irrigation at Transbasin Project na kinukumpleto sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. Sa nakaraang taon ay inamaan po tayo ng napakabigat na El Nino. Halos 9 na buwan ay hindi umulan. Kaya naman, ang ating kawawa naman ng ating mga magsasaka at nagkagulo talaga ang ating supply ng ating mga pagkain. Ngayon ay makikita natin, marami na po tayong pwede gawin. Handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun, makakasiguro tayo na tayo ang magiging maayos. Meron po tayong water supply, meron po tayong kuryente. Sa tulong ng One Grid na nakumpleto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, matitiyak na may maasahang supply ng kuryente sa lahat ng lugar sa bansa. Ang buong Pilipinas ngayon, kung may lahat ng kuryente ay dumadaan sa isang grid lamang. Dati putol yan sa Mindanao, putol yan sa Negros, putol yan sa Luzon. Ngayon, binuo na po natin. Gamit ang iisang power grid, mapabibilis ang paghahatid ng kuryente mula sa mga lugar na may surplus o sobra ang kuryente patungo sa mga lugar na may kakulangan ng enerhiya. Mas mapababa rin ang gastos dahil nababawasan ang pangangailangan ng gobyerno at consumer na magpatayo ng power plant sa bawat rehiyon. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Internet access hanggang sa mga pinakaliblib na isla at mga kabundukan sa bansa. Yan ang siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, ongoing na ang pagpapalawig at pagtatayo ng mga digital infrastructure sa Pilipinas na makapagbibigay ng internet connectivity sa buong bansa.
Kaya sinisiguro niya na ngayong taon ay makakabitan na ng internet ang mga lugar na wala pang online access. Alinsunod dito sa layunin ng Pangulo na makabuo ng Digital Philippines para magkaroon ng mas malawak na access sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan ang mga nasa malalayong lugar na matagal nang kulang sa modernong teknolohiya. Nananawagan ang mga magsasaka na pag-aralan pa ng pamahalaan ng Rice Tarification Law na makatutulong para mas maging epektibo ang programang 20 pesos sa bigas. Ang detalye sa balitang pambansa ni Vel Custodio ng PTV. Naghayag ng mungkahi ang mga grupo ng mga magsasaka para maging mas epektibo ang pagpapatupad ng 20 bigas mayroon na program ng pamahalaan. Ayon sa mga magsasaka, hindi lang dapat umasa sa subsidiya ng gobyerno ang pagpapatupad ng 20 peso kada kilong bigas. Dapat din na paigtingin ang suportang ibinibigay sa mga magsasaka. Isa sa hiling nila ay pag-aralan ng pagpapatupad ng Rice Tarification Law. At para umayos yan, ang tingin ko you need to review the Rice Tarification Law. You need to review the powers of the NFA. Kung gusto mong bigyan talaga ng mura yung naghihikaos. Kung babalikan, napipigilan lang nasabing batas ang direktang pagbebenta ng NFA sa merkado, kaya limitado lang sa kadiwa at lokal na pamahalaan ang daluyan ng pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Isa pang mungkahi nila ay bigyang tuon ng insurance sa mga magsasaka para mas mabilis ang recovery sa panahon ng kalamidad. Dahil agroclimatic tayo, hindi na magbabago yan. 19 to 20 typhoons with vicious and different intensity. Anong kailangan ng mga farmers to continue farming? Insurance! Patuloy rin ang pagpapalakas ng pamahalaan sa makinarya para sa mga magsasaka, kagaya ng solar-powered irrigation system at ang command center ng Department of Agriculture na target na maging operationalize sa ikatlong kwarter ng taon. Ito ay para mamonitor ang datos at mga supply ng mga produktong agrikultura. Hiling pa ng mga magsasaka na silipin ng pamahalaan ng mga nagmamanipula sa presyo ng palay. Sistema pong nakikinabang talaga dito yung mga palay trader na nasa gitna na namimili ng 15 pesos at binebenta naman po nila sa NFA ng 24 pesos. Kaugnay nito, patuloy namang tinututukan ng administrasyon ang implementasyon ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Tuloy na ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo simula sa May 13. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Vel? Naomi, patuloy na nadagdagan ng kadiwa ng Pangulo sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas simula sa May 13. Kasunod ang layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na palawakin ang pagbebenta ng murang bigas. Hindi na lang sa Cebu magkakaroon ng paunang implementasyon ng 20 pesos meron na program. Sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na maaaring ang mga kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila na nagbebenta ng 29 pesos kada kilo ay ibababa na sa 20 pesos kada kilo. Ilan dito ay ang kadiwa kiosk dito sa Kamuning Public Market, Bagong Silang FaceTime Public Market, Navotas Agora Complex at New Las Piñas Public Market. Habang simula naman sa May 15, madadagdagan na ang magbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Kabilang dito ang PhilFIDA sa Las Piñas, Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila, Bureau of Animal Industry dito sa QC, Disciplina Village Ugong, Valenzuela City at Bidweight Park sa Caloocan City. Bukod dito, aabot na rin sa Lingayen, Pangasinan ang murang bigas simula May 15. Matatanda ang 8 pa lang nakadiwa size ang nakatakdang magbenta ng 20 pesos kada kilo noong nakaraang linggo. Pero dahil naurong pa pagkatapos sa eleksyon ng pagbebenta ng 20 pesos sa bigas, mas nagkaroon ng pagkakataon ng DA na maparami pa ang bubuksang kadiwa ng Pangulo para magbenta ng murang bigas. Prioridad ng programa ang mga nasa vulnerable sectors, kabilang ang miyembro ng 4Ps, senior citizen, may kapansanan at solo parent. Habang 30 kilo ng bigas kada buwan maaaring bumili sa kadiwa ng Pangulo sites, habang hanggang 40 kilong 20 pesos sa bigas naman ang monthly purchase sa Visayas.
Naomi, ayon sa DA, 50 sacks ng bigas kada linggo ang nakatakdang i-deliver sa mga kadiwa sites na pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas simula sa May 13, kabilang dito sa kadiwa ng Pangulo Kyo sa Kamuning Public Market. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura na naratna na nilang mahina at nababalutan ng maraming isyu. Kabilang na dito, ayon kay Pangulong Marcos Jr. ang kakulangan ng pagsuporta sa mga magsasaka at may kinalaman sa hindi matatag na presyo ng pagkain. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na sa nakalipas na 2 taon ay may pag-usad ang nakita sa pagsisikap ng pamahalaan kagaya ng pagsuporta sa rice production. Sabi ng Pangulo, 150 rice processing plants ang naipagawa na mula noong 2023 at target na matapos ang 20 pa ngayong 2025. Bukod dito, dagdag ng Pangulo ay sisimulan pa ang 50 iba pang rice processing plant bilang bahagi ng ginagawang pagsasaayos ng sektor ng agrikultura sa bansa. Nagsimula na ang investigasyon ng Marcos administration ang hindi magandang serbisyo ng tubig ng Prime Water Infrastructure Corporation. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Pasakit na para kay Marites ang madalas na water interrupt ng Prime Water Infrastructure Corporation sa San Jose del Monte, Bulacan. There are instances pa na na-hospital ang mother ko and she cannot flush even ng sarili niyang toilet. So, ibig sabihin, dapat may flusher para man lang gumaan yung pakiramdam niya kasi na-operahan. Alam mo, walang tubig ang flusher. So, magtatabo siya. So, yung bigat ng tabo na yun ka-o-opera pa lang, hindi pa pwede. Once na mamatay ang mother ko, dahil hindi sa operasyon, hindi sa sakit niya, but because of the stress of this water, kahit siya, nakaramdam na rin ng sakit sa likod kakabuhat ng ipinapadeliver na lang na tubig. Inaakyat pa kasi nila ito hanggang sa 3 palapag. Kung minsan naman, malabo pa ang kulay ng tubig na lumalabas sa gripo. Minsan nagreklamo kami, sabi ba naman, ma'am, naiinom po yan ng tubig na yan. O sige, mauna kang uminom bago ako. No, pag nainom mo, sige, pipilitin kong uminom ng ganyang ka-brown na tubig. Umaasa na lang din sila sa tubig ulan. Ngayon, pag bumabagyo, asa kami sa tubig bagyo. Alam naman natin kung sino may-ari ng Prime Water. So, hindi ko alam kung paano yan sila umaandar sa politika. But believe me, when I say no water at all, may supply o wala, babayaran namin. Bukod sa Bulacan, namumroblema na rin sa supply ng tubig ang mga customers ng Prime Water sa Cavite, Laguna, Pangasinan at Bohol. Kaya naman, pinapaimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Local Water Utilities Administration ang reklamo ng mga residente sa serbisyo ng Prime Water. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Sasagutin ng new NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang lahat ng gastusin ng mga nasawi at nasugatan matapos ang pagbangga ng isang SUV sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Apela ng mga otoridad, iwasan ang paggawa ng mga espekulasyon dahil patuloy pa ang investigasyon. Si EJ Lazaro ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Sa CCTV footage na ito, makikita ang biglaang pag-andar ng SUV patungo sa mga pasahero ng departure area ng NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Ang insidenteng yan, nagresulta sa pagkamatay ng 2 katao, kabilang na ang 5 taong gulang na bata na kasama sa paghahatid sa amang OFW. Naisugod naman sa ospital ang 3 nasugatan. Agad namang nagtungo si Transportation Secretary Vince Dizon sa NAIA para mag-inspeksyon. At base sa inisyal na investigasyon, hindi sinadya ang pag-araro ng SUV dahil may hinatid na pasahero ang driver bago mangyari ang insidente. Right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No, hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito siya huminto. Somewhere here.
Nagpasalamat naman si Secretary Dizon sa pamunuan ng NNIC matapos mangako na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa mga nasawi at nasugatan. Salamat tayo sa San Miguel Corporation, kay Mr. Ramon Angal at siya kanina. Kinumit niya na lahat ng gastos ng namatayan, ng mga na-injure, sasagutin po ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng SUV. Sinuspinde na rin ng Land Transportation Office o LTO ang kanyang lisensya. Pinapayuhan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang paggawa ng mga espekulasyon, lalo na't patuloy ang kanilang sinasagawang investigasyon sa naturang trahedya. Mula Radyo Pilipinas, EJ Lazaro para sa Balitang Pambansa. Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nakakasang proyekto ng pamahalaan na tutugon sa supply ng kuryente at iba pa. Giit ng Pangulo, dapat ay mga karapat-dapat na kandidato ang ihalal ng publiko para maipagpatuloy ang progreso sa Pilipinas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkakaroon na ng subway sa Pilipinas bago magtapos ang kanyang termino sa 2028. Ayon sa Presidente, mahalaga ang maginhawang biyahe para sa buhay ng mga Pilipino at sa ibayong pag-unlad ng ating ekonomiya. Kaya't isa ang sektor ng transportasyon sa tinututukan ng kanyang administrasyon. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Bukod dyan, sabi ng Pangulo, prioridad din nila ang paghahatid ng internet access sa lahat. Sa gitna ng climate change, pinaigting na rin ng pamahalaan ang mga hakbang para sa pagpaparami ng dam at flood control projects sa bansa. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Lahat ng ito iginiit ni Pangulong Marcos sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Batangas City nitong Sabado, kung saan personal niyang inendorso ang senatorial candidates ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, para maipagpatuloy ang progreso sa bansa, mahalaga ang pagboto ng mga tamang leader ng taong bayan sa eleksyon. Ito po ang ating dapat ihalal, ang ating mga kandidato sa Senado. Mabuhay ang Alyansa! Ang Alyansa candidates, kanya-kanya ring diskarte sa panliligaw ng mga botante. So ngayon po, sa ganda po ng nagagawa natin sa Makati, gusto po natin na dalhin ito sa buong Pilipinas. Ang alyansa po ay tutulong sa mga taga Batangas para tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng Batangas. Bago yan, nakapulong din ng Alyansa candidates sina Finance Secretary Ralph Recto at dating Batangas Governor Vilma Santos Recto na naghatid sa kanila ng buong suporta. Mula PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Presidential Medal of Merit ang 4 na individual na nagpamalas ng hindi matatawang ambag sa larangan ng sining at kultura ng bansa. Si Noel Talaki ng PTV sa Balitang Pambansa. Ilaw ng pelikula, tinig ng bayan, lasa ng lahi, at ina ng sining. Sila ang 4 na Filipina na ginawaran ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Presidential Medal of Merit dahil sa pinamalas na husay at hindi matatawarang ambag sa larangan ng sining at kultura. Ang kanilang sining at likha ay hindi lamang naging aliwan ng ating mga kababayan, bagkus naging salamin ng kasaysayan ng bansa ng bawat Pilipino. Kabilang sa pinarangalan ng Presidential Medal of Merit ang isa sa pinakamalaking bituin sa pinilakang tabing, ang bida sa pelikulang Himala at National Artist for Film and Broadcast Art,
ang pumanaw na superstar, si Ate Guy Nora Honor. Sinalamin niya ang bawat isa sa atin. Dahil sa angking galing at kabutihan sa kapwa, minahal siya. Nakalagay dito ng maraming Pilipino. At papalitan ko yan, minahal siya ng lahat ang Pilipino. Bawat pelikula, bawat kanta, bawat palabas sa telebisyon, inaabangan, pumipila para manood ng sine, dinumog lahat ng mga Noranyan. Ang kinang ng isang superstar ay hindi kailanman kukupas. Pinagkalooban din ng Presidential Medal of Merit ang itinuturing na Queen of Philippine Cinema at highest paid movie actress noong dekada 50 si Gloria Romero. Sumakabilang buhay man ang veteranang aktres, sariwa pa rin kay Pangulong Marcos Jr. ang mga alaala ng aktres na kanyang nakatrabaho at gumanap na kanyang ina sa pelikulang Iginuhit ng Tadhana. Dear friends, ladies and gentlemen, I am Bongbong Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor, and I will give them plenty of bigas and ulam. And as I was walking in and the video of Gloria Romero was being played, I immediately reacted, Mommy, why? Iginuhit ng Tadhana. She was my mommy. She played Imelda Marcos. I played myself. Since then, every time I have seen her, it has always been like a reunion, and she is one of what I would describe was old world lady all the way through, a true class act. And I'm happy that I was able to meet her. I'm happy that I was able to, not being an actor, but managed to work with her, and such a privilege. Ginawaran din ng parangal ng presidente ang pumanaw na Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales na may higit 100 album. Hinilala ng Pangulo ang pag-awit ni Pilita sa mga event ng kanyang namayapan na ring ama, kasama noon ang dating First Lady Imelda Marcos. Ibinahagi rin niya ang mga nakatutuwang kwento kasama ang mahusay na singer. Sa bahay kami, wala namang stage, wala namang ano. Pero suddenly, nagkaroon ng instant program. Sabi nila, somebody said to, Ma'am Pilita, kumanta kayo. Hindi siya nakabihis. So, sabi niya, sige, magbibihis lang ako. Pagpunta namin, sabi, doon siya, saan ka magbibihis? Doon. Sabi ko, wag ka dyan, makikita ka sa labas. Sabi niya sa akin, wala silang makikita na hindi pa nila nakita noon. So, never mind. Sabi ko, ibang klase ito, Queen of Song ito, pero wala siyang pakialam, talagang cowboy. And I think that's a characteristic that runs through all our awardees tonight. Yes, they appreciated all of the prizes and the honors that were given them. But whatever it is that they didn't do it for that. Kasama rin sa pinarangalan ang nagsilbing UN Tourism Ambassador for Gastro at 2016 Asia's Best Female Chef na si Margarita Flores. She would make a meal for you. Of course, the food was excellent, the food was brilliant, but it was an experience. It was something that you remember, that you say, I had dinner in this place, and the food was prepared by Gaita Flores. Tinanggap ng mga naiwang pamilya ang 4 na female icon ang Presidential Medal of Merit sa ginawang seremonya sa Malacanang. Kasamang nagbigay pugay sa 4 na female icons sina First Lady Liza Araneta Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos na binigyang pugay din ng presidente dahil sa pagtulak ng sining at kultura. Tuluyan man nagtapos ang kanilang mga storya, patuloy naman na magbibigay ng inspirasyon ang kanilang alaala dahil nakaukit na ito sa ating puso at kasaysayan ng bansa. Sa ngalan ni Clazel Pardilla, Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nagmamonitor pa rin ang TSWD sa Sorsogon kahit pa nakauwi na ang mga evacuee ng Bulkang Bulusan. Ito'y para agad na matugunan kung mayroon silang pangangailangan. Si Ray Ferrer na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa.
Patuloy na nagbabantay ang Department of Social Welfare and Development sa sitwasyon sa Sorsogon Province. Ito'y kahit pa pinayagan na makauwi ang mga evacuee sa kanilang mga tahanan sa lalawigan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, isinara na ang 5 evacuation centers sa Sorsogon at kahit anya nakauwi na ang mga evacuee, handa pa rin ang ahensya na maglabas ng mas maraming relief supplies kung kinakailangan pa. Hanggang kahapon, mayroon pang 3 milyong pisong standby funds ang DSWD Bicol Region. Bukod pa sa mga family food packs at non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 205 milyong piso. Sa ngayon, nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan, kung kaya't nakamonitor pa rin sila para agad makatugon sa mga mamamayan. Mula sa Radyo Pilipinas, Ray Ferrer para sa Balitang Pambansa. Pinaigting pa ng Department of Health ang pagbabakuna sa buong bansa laban sa iba't ibang sakit, kabilang na ang pertussis at polio. Ayon sa Health Department, matagal ang gamutan ng pertussis at posible rin itong ikamatay ng pasyente kung napabayaan. Kabilang na sa mga sintomas nito ay ang lagnat, sipon at ubo na lumalala sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Maaari itong humantong sa ilang komplikasyon gaya ng apnea o pagtigil ng paghinga, kumbulsyon at pulmonya. Bukod dito, pinaigting din ng Health Department ang panawagan nila ng pagbabakuna kontra sa polio bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata, lalo na't wala pang gamot para sa naturang sakit. Pinapaalalahanan din ng DOH ang publiko na ugaliin ang tamang personal at respiratory hygiene gaya ng wastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig upang maiwasan ang hawaan. Kaya hinihikayat ng DOH ang mga magulang na makapag-ugnayan sa pinakamalapit na health center para sa schedule ng pagbabakuna sa kanilang lugar. Northern Mindanao Regional Innovation Program and Exhibit umarangkata sa Iligan City. Ang naturang aktibidad naghatid ng kakaibang experience sa mga mag-aaral at mga mahilig sa agham. May balitang pambansa si Lou Antonio ng PIA Iligan. Dinala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang kanilang mobile planetarium sa Iligan City sa ginanap na Northern Mindanao Regional Innovation Program and Exhibit na umakit ng mga estudyante at mga mahilig sa agham. Ipinapakita sa loob ng inflatable dome ang tila 3D na mga imahe ng mga bituin, planeta at iba pang bagay sa kalangitan na nagbibigay sa mga dumalo ng tanawin na mga tampok sa astronomiya. Mas ma-widen ang area Maaaring bumisita ang iba pang interesadong individual sa nakatayong planetarium sa MPRSD sa El Salvador City, Misamis Oriental na kauna-unahan sa Mindanao. Mula sa Philippine Information Agency, Iligan City, Lanao del Norte, Lou Antonio para sa Balitang Pambansa. Bunsod ng malaking problema sa patubig, partikular sa ilang bahagi ng Bulacan. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na imbestigahan ng Local Water Utilization Administration ang isang water and wastewater services provider dahil sa matagal na reklamo ng kanilang mga customer. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JM Pineda live. JM? Naomi, ngayong tag-init nga, ang importante sa mga tao ay yung tubig dahil yan ang pinakakailangan nila dahil sa init. Pero dito sa San Jose del Monte, Bulacan nga, ay isa yan sa hinaing nila dahil kapos na kapos ang supply ng tubig nila at madaling araw lang nagkakaroon ng supply. Madaling araw pa, gising na para magigib ng mga tubig ang mga residente dito sa St. Josephville sa San Jose del Monte. Pagdating kasi ng umaga, halos gapatak na lang ang tubig na mayroon sila. Ang ilan sa mga residente, dumidiskarte na lang para magkatubig kung saan nag-iipon sila sa mga drum. Ang problema lang daw, dahil alas 12 ng madaling araw ang supply ng tubig, kaya puyat din sila imbis na nakakapagpahinga na. Isa rin sa problema na kinakaharap nila yung pagligo sa umaga
dahil dito na daw nagsisimulang humina ang tubig. Ang ilan sa mga estudyante nga na anak nila ay minsan nagpupunas na lang ng basang tuwalya bago pumasok. Kadalasan pa daw sobra ang bayarin nila sa tubig kahit paudlot-udlot ang supply nito. Matagal na rin daw problema sa lugar simula pa daw ng pagpasok ang Prime Water pero hindi daw naaksyonan yan kahit ilang reklamo pa nila. Isa lang ang village na ito sa lubhang apektado ng pangit na supply ng water concessionaire. May mga lugar daw kasi sa SJDM na halos 3 araw nawawalan ng tubig. Sa ngayon, ipinagutos ni Pangulong Marcos na imbestigahan ng Local Water Utilization Administration ang naturang kumpanya dahil sa matagal ng reklamo ng kanilang mga customer. Mahirap kasi okay na mawalan ng kuryente, basta tubig hindi eh. Kailangan ng tubig. Lalo may mga bata, tapos mga pumapasok sa school, pati sa school wala din. Hirap na hirap kami sa tubig po talaga. Minsan nagpapasupply kami dito, nagbabayad sa truck. Mahal. Naomi, sabi ng palasyo, hindi ito parte ng pamumulitika dahil obligasyon daw ng pamahalaan na tugunan yung pangangailangan o yung hinaing ng taong bayan. Samantala, Naomi, dito sa lugar ay sa pag-ikot natin kanina, nakita natin yung ilang mga drums ay nakahanda na sa kanila at may mga tubig dahil nakapag-ipon na nga sila kaninang madaling araw. Yung ilan naman dumidiskarte na lang at meron silang mga deep well o yung mga balon na doon sila kumukuha at kumukuha ng tubig kapag wala na talaga silang makuha ng supply dito sa kanilang lugar. Yan muna ang latest. Balik sa Naomi. Maraming salamat JM Pineda ng PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.